Okay, good afternoon. So, natin itong 2019 Toyota Corolla Altis. Gawin pa natin ng POV. Want tong check engine. Diba sabi ni Iwan, pina-check niya na yung kanya to? Oxygen sensor. Oxygen sensor. Hindi na natanggal. Okay. Ilang kilometrahe? Okay. 53. Tama lang. Parang ano 5 siya? years. 5 years. Yeah. So 2019 December, 53,156 kilometers. So pan po ito within range sa average na 10,000 kilometers per liter. Itong full tank po niya nagre-range ng 539 kilometers. And then after refuel, nakalagay po is 6.7 kilometers per liter. Medyo mababa po ito na fuel efficiency. So kailangan may pa-check na po ito. Kasi 5 years na rin siya, magsi 6 years na. 6 years na siya this December. Tama? 19, 20, 22, 23, 24, 25. 6 years na. So, pag-aralan po natin kung ano ang nagko-cause ng high fuel consumption kapag nagkakaedad yung sasakyan. Pagdating sa hila niya, okay naman po. Walang sign na sakal siya. So ang pinaka mabilis pong i-check kung high yung ating fuel consumption is yung condition ng ating engine air filters. Kasi pag madumi po ang engine air filter, nagiging rich yung mixture ng fuel and air para sa ginagamit sa combustion. Dahil kulang po yung naisusupply na hangin dahil sobrang barado yung fuel filters, yung air filters, pupunuan po yun ng additional fuel, kaya nagiging mas high yung kanyang fuel consumption. And hindi po maganda sa makina yung rich mixture. Hindi lang po dahil magastos siya, kundi mainit siya dahil mas marami yung fuel na binaburn. So next is kung bago naman po yung air filter, meron po akong napapanood sa Facebook about sa EGR na nagdudumi daw po yun over time. Hindi pa po ako nakakita ng nilinis na EGR. So itanong na lang po natin sa mga experts or kung sa mga nakakaalam po at may experience na, especially dito sa 2019 Toyota Corolla Altis, pwede pong pa-comment para po sa kaalaman natin and para sa lahat po. Laking bagay po yan para sa troubleshooting. Mas straightforward kaysa yung tinatawag na shotgun troubleshooting. Tapos yung cleaning ng injectors, and then yung hindi ko po alam dito sa kotse, pero sa kung parehas ang kanyang fuel injectors sa mga diesel engine, so siguro pare-parehas naman po kasi yung
injector, yun po yung parang magbubuga ng fuel sa ating cylinder. So kung malalaki yung butas na ng injectors, mas malakas na po yung fuel consumption, kasi dapat po talagang super atomized yung lumalabas doon. Parang sobrang pino po dapat. So yun po yung mga pwede nating paghinalaan pagdating sa high fuel consumption. Ano pa po? So spark plug, hindi naman, kasi spark plug siya lang yung nagbo-burn. So malalaman naman natin na palitin po ang spark plug kung nagkakaroon na ng vibration sa makina, kasi nga po nagkakaroon na ng misfiring, ganun, dahil hindi na masyadong nababurn ng spark plug yung atomized fuel natin na pumapasok sa combustion chamber, which is sa cylinder po yan. At least po sana kapag ganitong mga 1.6 liter engine na electronic fuel injected, nagbabago naman po, naging 11.3 kilometers per liter. So not sure, baka itong calculation nitong kotse kaya Galing kasi tayo sa stop. pwede rin siguro, dahil ang stop kinakalculate niya yung idle burning niya kaya. Kasi ngayon po pumupunta na siya sa 11.8 dito sa speed natin na 60. So ibig sabihin hindi po yun yung tama na pan natin na... So based dun sa experience namin dyan sa calculator, the longer ka nagbiyahe tuloy-tuloy, mas mataas yung fuel efficiency mo. Depende rin sa speed. Oo, sa speed. Kasi katulad nito, kailangan, let's say, mag-overtake tayo. Katulad yan, at 60 12.1 na siya. So the higher the speed mo, the lower, the higher din yung fuel efficiency. Depende rin. Meron tayong speed efficiency. Yun yung diniscuss ko before, kung ano, bakit ako naka-stay sa 80 kilometers per hour, hindi tayo sumusobra sa 80 kilometers per hour. And this time nasa 60 kilometers per hour tayo. Pumupunta siya ng 12.4 na. So karamihang gamit po kasi natin is diesel, and then yung Jimny po ang ating gasoline na isang ginagamit. So try po natin mag-overtake kung kumusta siya pag tinaasan natin sa 60 kilometers per liter, kasi nag-average na siya ng 12 kilometers, 12.6 ngayon. Okay, so check po natin pag nagtaas tayo ng blind spot. Ayan. So ito po at 80-90 kilometers per liter, nasa 12.4 pa rin siya. So papunta na tayo ng 100. So sa 100 medyo maririnig na po natin yung ugong ng makina. So normally hindi ko po hinahayaan na ganun, kasi ibig sabihin masyado nang mataas yung engine RPM natin, and pag higher yung RPM natin means higher stress po sa makina. Ayan, nakakuan lang po tayo, nakatutok lang. 12.7. So 12.8. So okay pa naman po ito. Gulat lang ako kanina, 6 point something. And okay naman yung hatak niya, wala namang sign na... Malalaman po din kasi natin pag meron tayong issue sa fuel system, kahit apakan po natin yung silinyador,
mahina po yung kanya, yung kanyang parang arangkada or yung hatak kung tawagin. Pero kanina katulad nito okay naman po pag binibigla ko. And yung pabigla-bigla po na acceleration, iwasan po natin yun kasi hindi lang additional stress sa makina, nagdadagdag din sa high fuel consumption. So pag hindi po necessary, i-relax lang po natin yung makina. Takbong pogi. Okay. So mamaya po pagdating natin sa Petron, dan sa Cordon, and which is nasa Cordon na rin po tayo. May dalawa po kasing Petron dito sa may sentro, yan po, yung nasa kaliwa natin. Itong kaliwa po papunta po ng Quirino Province. Then diretso Manila along Way back in Daang Maharlika. 1990s, the only way to go to Quirino. Quirino. Yun lang po ang only access. Pero now, ilan na? Isa dyan, isa sa Kasibu, isa sa Aurora. So tatlong access. Tama? Tapos sa Jones. Jones Sa pwede rin. Santiago. Okay, Jones. Villa Gonzaga. at saka Tama. sa Canito. Hindi ko pa pala naisama yung dalawang Santiago, ano? Okay. So ito po ang kanilang Kaya talaga naapektuhan ng commerce ng Cordon kasi dati dumami yung access. So tama. 100% talagang dadaan sa Cordon. Sa Cordon, yeah. Nung kabataan po namin lahat daming nanggagaling sa Quirino. Ngayon po yung mga may access ng Santiago via dalawang additional access going to Santiago, so doon na lang po sila pupunta. Okay, so ito po ang ating POV sa ating Toyota Corolla Altis 2019. Sana po nag-enjoy kayo. So makikipark lang po tayo dito sa ating Petron dito sa Cordon Isabela. Okay, salamat po.